Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. 2025 proposed national budget na katakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 30 ayon sa Presidential Communications Office. First, ngayong holiday rush, dagsana sa Divisoria. Ilang mga pasahero na bibiyahe sana patungong Panay Island stranded sa bus terminal sa Marikina. Mary Jane Veloso makakasama ang kanyang pamilya bukas sa Correctional Institution for Women. Paggagawad ng Executive Clemency bago matapos ang 2024 muling ipinanawagan. At posibleng mas malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon binabantayan ng PHIVOLCS. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 24, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dagsa na ngayon ang mga namimili sa Divisoria sa Maynila, kaalinsabay ng holiday rush. Sa ngayon ay halos siksika ng mga tao doon para sa kanilang last-minute shopping. Mula sa Divisoria sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan at marami na ba ang mga namimili? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dito sa Divisoria, partikular na sa Ilaya Street ay dagsana ang mga namimili ng damit, pambata at pangmatanda. Pero kung ikukumpara natin kahapon, mas maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan ngayon sa kabila ng dami ng bumibili at humahabol para sa kanilang holiday, last-minute holiday shopping. Ayon sa nakausap nating mga mamimili kanina, ngayon pa lamang sila nagka-oras na lumabas at mamili ng mga ibibigay sa kanilang pamilya at pati na rin sa mga bata. Dagdag ng iba ay ngayon lang din sila nagka-budget para mamili, kaya ngayon pa lamang sila hahabol dito sa Divisoria. Hindi na rin daw aabot kung mag-o-online shopping pa dahil ilang araw pa ang hihintayin bago ito dumating. Ito rin ang suwestyon ng mga magtitinda dito na mas maigi na sa kanila na lamang bumili dahil mas mura ang paninda nila at mukhaan pang makikita ang mga binibili. Sa mga oras na ito ay medyo maluwag pa nga ang daan dito sa Divisoria dahil din bahagyang umambon kaninang umaga. Samantala, naka-duty naman ang mga police personnel dito sa kahabaan ng rekto upang matiyak ang seguridad ng mga mamimili. Sa ating po mga mamimili, pakiingatan po yung mga dala-dala po natin mahalagang gamit. Tulad po ng bag, wallet, cellphone at alahas, at iba pa. Maaari lang po yung mga bag po natin pakilagay lang po sa ating harapan. Nang sa ganun makaiwas po tayo mabiktima ng mga salisi, mandurukot at kapsasbag. 24/7 na nakabantay ang hanay ng mga pulis upang matiyak na may malalapitan ang ating mga kasangbahay kung sila ay may katanungan o kailangan ng tulong. Ella, paalala natin sa mga hahabol pa dito sa Divisoria ay mag-ingat sa mga mandurukot at alamin na nila kung ano ang kanilang bibilhin para hindi na tuluyang maipit kung sakali na dumami pa ang mga tao sa mga susunod na oras. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Stranded ngayon ang ilang mga pasahero sa bus terminal sa Marikina City na bebiyahe sana patungong Panay Island. Ayon sa management ng terminal, posibleng sa December 26 pa makabiyahe ang mga ito. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, nasa ilang mga pasahero ang stranded dyan at wala na bang mga bus na bumabiyahe dyan? Magandang umaga, Aga. Nasa hindi bababa sa 300 pasahero ang nandito ngayon at nananatili. Ang ilan sa kanila ay umuwi muna pansamantala at iniwan na lang muna yung kanilang mga bagahe dito.
Ang iba naman ay dito na sila maghahantay ng kanilang mga bus pauwi ng Panay Island. Ayon sa mga nakausap natin kanina na mga dispatcher, hindi agad makatawid o yung mga barko galing ng Mindoro na pagsasakyan sana ng mga stranded na pasahero na ito at kaya limitado yung mga bus na dumarating ngayon dito sa terminal. Dahil sa bagal ng ikot ng mga bus na stranded, ang mga pasahero na uuwi sana sa probinsya nahahabol ngayong holiday season. Ayon sa ilang pasahero, dapat kaninang umaga pa ang biyahe ng kanilang mga bus. Ang iba naman, kahapon pa dumating dito sa BF City Bus Terminal. Dito na rin sila company, dapat kahapon pa nakatawid ng dagat ang kanilang mga bus. Pero dahil mataas ang alon sa dagat na stranded ang kanilang mga bus sa barko. Ngunit sa ngayon, patawid na raw ng dagat at paparating na ang kanilang mga bus dito sa terminal. Biyaheng Panay Island ang mga stranded na pasahero gaya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Pipick upin sila ng bus dito sa DFCT saka dadaanan ng mga pasahero sa Cubao Terminal, PITX, saka sasakay ng barko sa Batangas papuntang Panay Island. At yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Aga. Kaya ano yung gagawin ng mga stranded na pasahero dyan? Ano? Willing daw ba silang maghintay o uuwi na lang sila? Karamihan doon sa mga nakausap natin kanina, Aga, ay maghahantay sila ng kanilang bus at kung babalik pa kasi sila doon sa kanilang bahay dahil yung iba medyo malayo, meron nga galing pa ng Bicol, at may dinaanan lang dito sa Manila para dito na rin sila sasakay papuntang Panay Island. Kung uuwi pa sila ay mas magastos kasi yung biyahe ng barko dito o ng bus dito, yung pamasahe dahil nga sasakay pa yan ng barko, nasa 2,500 ang isang pasahero. Kaya medyo malaking halaga yon. Siyempre, nangihinayang din sila. Ang iniisip nila ngayon, siyempre yung pagkain nila, dahil kung may stranded pa sila ng matagal dito, ay yung pagkain nila araw-araw ay kanila ring shoulder yun para sana sa kanilang mga pamilya. Aga. Ryan, wala man lang bang assistance yung management ng bus terminal as tulong doon sa mga pasaherong na stranded dyan? Depende yan doon sa mga bus company. Yung isang nakausap namin na dispatcher dito, sabi niya kanina, ang ginagawa niya para hindi na lang sila mapahiya sa kanilang mga pasahero, ay nililibre na lang niya ng kape yung mga pasahero. Pero syempre dahil commission lang din ang nakukuha nila, ay limitado din sila yung kanilang tulong. Pero sa ngayon dito wala pa tayong nakakausap doon sa management ng mga bus company at susubukan nating makausap sila mamaya para doon sa mga bagay na yan, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Marami sa ating mga kababayan ang abala na sa paghahanda para sa mahabang bakasyon. May ilan din na aalis upang magtungo sa ibang lugar o uuwi ng probinsya. Sa panahong ito rin, aktibo ang mga kawatan na naghahanap ng mabibiktima. Kaya muli nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko para sa pagkakaroon ng ligtas na bakasyon. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Deployment, sir, is fluid po. Depende po yan sa current and prevailing situation po doon sa kanilang mga lugar. Close to 37,000 mahigit na po yung actual deployment natin at inaasahan po natin yan. May posibilidad po dumagdag po yan. Nananatiling walang banta na namomonitor ang pambansang pulisya habang paparating ang mahabang bakasyon. Gayunman, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, nakadeploy na ang nasa 37,000 tauhan ng pulisya sa buong bansa para sa seguridad. Bukod sa matataong lugar, may deployment din ang PNP sa mga barangay para magpatrolya sa subdivisions laban sa akyat bahay gang.
Yan po yung patuloy nating binabantayan dahil isa sa mga madalas nating naitatala na mga insidente pagka ganitong mga bakasyon ay yung pong mga akyat bahay at mga sinisirang pintuan at bintana. Kaya panay po ang paalala natin sa ating mga kababayan na lalong-lalo na po yung magbabakasyon po at mawawala po ng ilang araw sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pinagtatrabuhang establishmento, ay siguraduhin po na secure at safe po yung mga iiwanan po nilang mga bahay at mga tindahan po. Paalala ng PNP sa publiko, mag-ingat sa mga matataong lugar na madalas samantalahin ng mga masasamang loob. Sa mga magbibiyahe naman gamit ang pampublikong sasakyan, agahan ang pagpunta sa mga terminal upang makaiwas sa siksikan. Mas maigi po na maaga pa lamang po kung kayo po ay may schedule po na biyahe, ay maaga po kayong pumunta sa ating mga terminal para hindi nyo po masabayan yung mga bugso po ng mga tao. At kung may iwasan din naman ma'am, ay wag na rin pong magdala ng mga bata at mga senior citizen dahil talagang inaasahan natin na dodoble o titriple ayon na rin po sa mga naririnig po nating mga pahayag sa mga management po ng mga terminal. Ugaliing bantayan din ang mga bagahe upang hindi masalisihan ng mga mapagsamantala. Iwasan ang pagsusuot ng mamahaling mga alahas at pagpapakita ng mga mamahaling gadget habang nasa matataong lugar. Ingatan po yung inyong mga gamit dahil kapag ganyang maraming tao ay marami din po dyan yung mga kawatan na nag-aantay lang po ng opportunity na kayo ay malingat at sasalisihan po yung inyong mga bagahe, ang inyong mga bag. Kaya ingat po yung ating mga kababayan po. Sa mga mayroon namang sariling sasakyan, ikondisyon ang sasakyan o i-check ang blow bagets at ihanda ang sarili bago ang mahabang biyahe. Payo pa ng PNP sa mga magbibiyahe, magbaon ng mahabang pasensya. For the past few days ay nakikita po natin kung gaano po kabigat yung traffic po. So maliban po sa pagkain at tubig na inyong babaunin ay magbaon din po kayo ng napakahabang pasensya po dahil talagang napakahaba po at bagal po ng daloy ng trapiko. Sa mga magbabakasyon, iwasan ang pagpo-post ng at the moment sa social media upang hindi malaman ng mga cyber criminals na walang tao sa inyong mga tahanan. Alam natin itong mahabang holiday season ay sinasamantala din po yan ng mga pamilya para makapagbakasyon po sa kanilang mga probinsya o even abroad po, ay iwasan po natin yung mga tinatawag po nating mga at the moment post po. Alam po natin yung ating mga kababayan mahilig po talagang i-share yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media, ay yan din po yung nakikitang opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminals kapag ina-announce nyo po na papaalis na kayo sa bahay, nasa terminal na kayo, papasakay po kayo sa eroplano at nandun na kayo mismo sa inyong destinasyon, ay iwasan nyo po na mag-post po niyan. Kung hindi talaga may iwasan na i-share nyo po yung mga kaganapan nyo po sa buhay, ay pag nakabalik na po kayo doon sa inyong mga tahanan nyo, i-share yan dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar at yun po ang gagamitin po nilang pagkakataon para pasukin po yung inyong mga bahay o yung inyong mga tindahan po. Bagamat walang namomonitor na banta ang PNP para sa long holiday, sinabi ni Brigadier General Fajardo na hindi pa rin sila nagpapakakampante. Sa katunayan, itinaas pa rin ng pambansang pulisya ang kanilang pag-alerto sa heightened alert status sa buong bansa. Ibig sabihin, 50% ng mga pulis ang naka-duty para magbantay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ng abogado ni Mary Jane Veloso na makakasama niya bukas sa Correctional Institution for Women ang kanyang pamilya kaalinsabay ng selebrasyon ng holiday season. Samantala, muli namang nanawagan ang kampo ni Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana ay mabigyan na ito ng executive clemency bago pa matapos ang 2024. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong pagdalaw ng pamilya ni Mary Jane Veloso bukas sa correctional? Magandang umaga, kinumpirma nga ni Attorney Edri Ulalia, abogado ni Mary Jane Veloso, na bukas ay naasahang makakasama nito ang kanyang pamilya at kabag-anak sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City.
Natapos na rin kahapon aga ang 5 araw na quarantine period ni Veloso alinsunod sa protocols ng Bureau of Corrections o BUCOR. Bukas ay magkakaroon sila ng talo-talo ng kanyang pamilya na galing na Bersia, no? At mga kamag-anak niya ay pinayagan naman siya sa kabutihang palad. Ayon naman sa pamilya Veloso, maaga sila bukas ng umaga na pupunta sa CIW. Sabi ng nanay ni Mary Jane na si Aling Celia, dadalhin na rin nila ang mga hiningi ng kanyang anak tulad ng pagkain, damit, hygiene kits at iba pang gamit. Nais-anya nilang maghapon na kasama si Mary Jane. Samantala muli namang nanawagan ang pamilya Veloso at ang kanyang abogado ng executive clemency mula sa Pangulo. Paniwala nila na hindi naman kailangan pag-aralan pa ng mga legal expert ang kaso o sitwasyon ni Veloso. Bukod sa siya ay biktima lamang, ang clemency o pagkakaloob ng awa ng presidente ay walang mag-question kahit na sino. Ang pag-asa ng pamilya Veloso at mga abogado nito na bago matapos ang taong 2024 ay tuluyan ng makalalaya si Mary Jane. Ayun po, ang pinakamanagaya na po sa buhay namin, kung ibigay na po clemency ng anak ko, hindi ko lang po alam na ipaliwanag, siguro napakasarap po na marinig na meron din ito na clemency mo, pwede ka na umuwi. Aga sa susunod na taon ay formal na rin itong dadalo si Mary Jane sa paglilitis sa kasong qualified human trafficking at estafa na kanyang isinampa sa kanyang recruiter na nakakulong din ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Yan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naka-red alert status ngayon ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection kalinsabay ng holiday season. Ayon sa advisory ng BFP, iiral ang red alert mula December 23 hanggang January 5 sa susunod na taon. Kaalinsabay ng pagiging abala sa kaliwat kanang selebrasyon, muling nagpaalala ang BFP sa ating mga kababayan na gawin ang iba yung pag-iingat at pag-iinspeksyon ng kanilang mga gamit na maaaring pagmula ng sunog. Sakaling sumiklab ang sunog, maaaring tumawag sa 24/7 National Emergency Hotline na 911 o sa BFP National Headquarters sa mga numerong 8426-02312 at 8426-0195. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok sa publiko, mapa-online o physical stores man. Nagpaalala rin ang pambansang pulisya, pati na rin ang Department of Health patungkol sa mga maaaring maging firecracker-related accidents, lalo na sa mga bata. Ang detalye sa ulat ni Ivan Alvarez. Sugpuin ang mga pinagbabawal na paputok ngayong holiday season. Iyan ang kampanya ng Philippine National Police o PNP laban sa mga nagbebenta ng mga iligal na paputok, mapa-online platform man o mga tindahan, gaya ng sa Divisoria. Tuloy-tuloy po sir yung ating kampanya against illegal firecrackers. So tuloy-tuloy po yung ating cyber patrolling at syempre yung ating mga random inspection doon sa mga physical stores na nagbebenta po ng mga paputok. Ayon sa nagtitinda na si Reggie Ledesma, galing Bulacan ang mga binebenta nilang paputok at sigurado sila anyang legal ang mga ito. Kaya dapat talaga may permit ka para masabi na legit talaga yung sayo. Permit dun din sa mismo sa Bukawi na legit yung sa kanila. Nauna nang sinabi ng Department of Trade and Industry na ang legal na mga paputok ay may pangalan at address ng manufacturers, may paraan paano gagamitin at product standard mark o license. Inilabas na rin ng PNP ang mga pangalan ng mga paputok na pinagbabawal sa publiko gaya ng Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa at iba pa. Kaya naman ang ilang mamimili, pinipili na lamang bumili ng ibang uri ng mga paputok. Fountain kasi safe po siya sa mga bata. Safe po siya, hindi po siya disgrasya. Ito lang sana Pop-up. Pop-up. Bakit po yan? Safety sa mga bata.
Ngunit mariin ang pagpapaalala ng Department of Health o DOH patungkol sa mga firecracker-related accident, lalo na sa mga bata. Ang focus namin sa iwas paputok, yung bata. Kasi karamihan ng napuputokan ngayon, mga bata na hindi dapat nag-handle ng fireworks and firecrackers. Pabatid rin ng PNP sa mga magulang ay bantayan ng mga anak, lalo na sa paggamit ng boga. Malungkot po dito sir ay mga kakamihan, bata po yung gumagamit po ng boga at may mga nasasabugan po sa mukha, may napuputulan ng kamay. Kaya naman rekomendasyon ng DOH, manood na lamang ng mga designated community display sa kani-kaniyang mga lugar. Dagdag ng PNP, ang mga designated firework displays ay dapat malayo sa mga bahay o at least 100 feet ang layo sa residential areas. May naka-standby na first aid responders at fire trucks upang matiyak ang kaligtasan ng mga manonood. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong holiday season, inaasahan ang pagkakaroon ng mga biktima ng paputok sa mga pagamutan. Ngunit bukod dito, babantayan din ng Department of Health ang mga non-communicable diseases ngayong holiday season. Narito ang report ni Mia Alonzo. Mababa na ang fireworks-related incidents sa bansa. Bunsod nito, pangunahing babantayan ngayon ng Department of Health ay ang mga sakit na kadalasang problema tuwing holiday season. Ilan nga sa mga binanggit nito ay ang heart attack, stroke, holiday heart syndrome, dulot na rin ng mga labis na pagkain at pag-inom ng alak. Mababa na ang fireworks related, ano? Kaya ang focus ko is yung mga non-communicable disease. Last year wala kaming figures eh. So this is the first time we will count. Pero alam ko yan kasi nga sa ibang bansa at saka ako bilang emergency doctor, talaga nakikita ko ang dami talaga naming kasong heart attack at saka stroke pagka Pasko. Bukod sa health-related issues, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, humingi rin siya ng tulong sa Philippine National Police para sa mahigit na pagpapatupad ng ordinansa laban sa pagpapaputok. Yung kami nakatutok ngayon, binge eating, binge drinking, road safety. Yung paputok mababa na. Pati balita nyo, wala, usually ganitong panahon, dito sa Valenzuela, may mga sumasabog na benta o factory eh. Wala. July pa yung huling ano. So that means safe at saka meron na lahat palang mga LGU, lalo na dito sa Metro Manila, yung community fireworks zone. Yes. Meron silang ordinance. Doon lang pwede magpaputok. Paalala naman ng Department of Health, kailangan ng mas iba yung pag-iingat sa mga pagkain na ipinapasok sa katawan, lalo na sa panahon ngayon na kabi-kabila ang mga kainan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkatuwang na sinira ng Rizal Provincial Police, Bureau of Fire Protections at Force Multipliers ang mga nakumpiskang illegal improvised pyrotechnic device o BOGA sa probinsya ngayong araw sa Camp M. Gen. Licerio Jeronimo sa Taytay, Rizal. Nasa 402 BOGA ang winasak gamit ang maso sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon para hindi na mapakinabangan pa. Ang mga nakumpiskang boga at illegal na paputok ay mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan. Bahagi ito ng anti-illegal firecracker campaign ng Rizal PNP. Paalala ng PNP, mapanganib sa kalusugan ang paggamit ng mga illegal na paputok at paingay gaya ng boga lalo na sa mga kabataan. Kalinsabay ng holiday season ay ang eating season. Kaya naman may paalala ang mga eksperto sa tamang paraan ng pagkain ngayong kaliwat ka ng muli ang mga handaan. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, dumadami ang kaso ng mga non-communicable disease gaya ng stroke at heart attack dulot ng binge eating lalo na tuwing sumasapit ang holiday season. Ang detalye hatid ni Mia Alonzo live. Mia, ano ang paalala patungkol sa tamang pagkain ngayong holiday season? Gandang tanghali sa iyo, Ella. Bili ng mga eksperto ang pag-iwas sa binge eating o yung pagkain ng
sobrang dami. Nauna nang nagbigay ng paalala ang Department of Health kaugnay ng lumalalang kaso ng mga non-communicable diseases gaya ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome na dumadami ngayong taon. Ayon sa DOH, ang holiday heart syndrome ay isang kondisyon dulot ng labis na pag-inom ng alak, stress, pagkain ng maalat o matatabang pagkain. Kaya't kaugnay nito, nagbigay naman ng paalala si Mr. Gilbert Gonzalez Jr., isang licensed dietitian na umiwas sa labis na pagkain at pag-inom. Para ma-practice din natin yung pagkain ng dahan-dahan, i-employ natin yung tinatawag nating small frequent feedings. Pag sinabi nating small frequent feedings, ito yung madalas na pagkain sa loob ng isang araw, pero yung quantity ay controlled. Nararapat din aniya na magkaroon ng tamang pagkain, paraan ng pagkain sa mga ganitong okasyon. Pero hindi ka kakain ng isang bagsakan, gaya ng ginagawa ng ibang mga kasambahay natin na ang nangyayari, hindi kakain ng breakfast, hindi kakain ng lunch, babawi naman ang kain ngayon sa dinner. Pa nito na ang pagbe-binge eating o pagkain ng sobrang dami sa isang bagsakan ay nagdudulot ng malaking intake ng calories sa katawan na nagdudulot ng mga sakit na nararamdaman ng tao sa kanilang pangangatawan. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Maluwag na ang mga kalsada sa Metro Manila ngayong araw batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang command center sa Pasig City. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba yung mga kalsadang binabantayan ng MMDA ngayong holiday season? Aga yung mga malalaking kalsada na talagang binabantayan ng MMDA ay pangunahin dyan yung EDSA, yung C5, yung Commonwealth Avenue at saka yung Quezon Avenue. Batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, lumuluwag na yung traffic sa Metro Manila ngayong araw, December 24. Light to moderate traffic na lang ang nararanasan ng mga motoristang bumibiyahe ngayong araw sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Ang buong kahabaan ng EDSA, wala na masyadong build-up ng traffic doon sa mga bottleneck area gaya ng Cubao, southbound ng papuntang EDSA Ortigas. Yung papasok ng North Luzon Expressway dyan sa Balintawak ay maluwag na rin ngayong araw. Minomonitor din ng MMDA yung mga aksidente sa kalsada. Agad itong nare-review sa kanilang command center para makita yung dahilan ng aksidente. Nauna nang sinabi ng MMDA na itong December 24 hanggang sa January 2, 2025 ay talagang luluwag na ang traffic sa Metro Manila. Ito'y dahil nakauwi na sa mga probinsya yung ating mga kababayan na magbabakasyon. Aga ang paalala ng MMDA, no, kapag ganito kasing maluwag ang traffic, yung mga motorista ay pwede silang magpatakbo ng mas mabilis. Ang sabi ng MMDA, mas maigi na kahit maluwag ang kalsada ay huwag magpatakbo ng mabilis para makaiwas sa aksidente. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista sa Baguio City upang samantalahin ang pamamasyal ngayong holiday season. At dahil dagsa ang mga tao, nararanasan ngayon ang mabigat na trapiko sa lungsod. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na ipinatutupad pa rin ang number coding scheme doon kahit pa holiday. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, para doon sa mga on the way dyan sa Baguio, kumusta ba ang traffic situation ngayon dyan? Yes, Ella, sa mga turista nga na bibisita sa City of Pines, asahan na ang masikip na daloy ng trapiko. Kung dati naabot lang ng 15 minuto ang biyahe mula sa junction hanggang sa sentro, ngayon ay aabot kayo ng hanggang 20 to 30 minutes, kaya iba yung pasensya ang paalala sa mga motorista.
Paalala ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na umiiral ang number coding scheme sa lungsod ngayong holiday maging bukas December 25. Ayon sa Sangguniang Panglungsod, hindi exempted sa number coding ang mga turista o ang mga hindi residente. Ipinatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista sa Baguio, masikip na ang daloy ng trapiko ang nararanasan ngayon. Ang ilan pahirapan din ang paghanap kung saan sila magpapark. Ayon sa ilang turista, bagaman masikip ang daloy ng trapiko, ay worth the wait naman dahil sa ganda ng experience nila sa City of Pines. Yung klima po kasi maganda po, tapos sa sa views po, pwede pong picturean at pwede rin po pa family bonding. Medyo mahirap, pero worth the wait naman po. Ang mga boat concessionaires naman sa Burnham Lake, masaya at pinapaganda at inaayos ng mabuti ang kanilang mga bangka para sa mga sasakay na turista at mga residente. Sa ngayon, ang boat ride ay nasa 250 pesos per 30 seconds. Ayon sa Baguio City LGU, batay sa karanasan ay mas dadami pa ang turista bukas December 25 kaya asahan ang mas mabigat pang daloy ng trapiko. Ella, kaninang alas 5 ng madaling araw ay naramdaman natin ang 16 degrees Celsius na temperatura dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Dog Tolero. Para po sa ating mga commuter na babiyahe ngayong araw at bukas December 25, narito po ang schedule ng mga biyahe ng MRT at LRT sa Metro Manila. Ngayong araw, ang last trip po ng biyahe ng tren ng LRT1 mula sa Dr. Santos Station sa Parañaque ay 8 p.m. habang 8:50 naman sa Fernando Poe Jr. sa Quezon City. Bukas naman, December 25, 5 a.m. ang first trip ng mga tren ng LRT1 sa magkabilang dulong istasyon habang ang last trip naman sa Dr. Santos Station ay 9:30 p.m. Sa FPJ Station ay 9:45 p.m. Ang LRT2 ngayong December 24, 8 p.m. ang last trip sa Antipolo Station habang 8:30 p.m. naman sa Recto Station. Bukas babalik sa regular operating hours ang LRT2, 5 a.m. ang first trip sa Antipolo Station at Recto Station. Habang ang last trip naman sa Antipolo Station ay 9 p.m. at 9:30 p.m. sa Recto Station. Ang MRT3 naman, ang last trip ng biyahe ngayong araw sa North Avenue Station ay 7:45 p.m. Habang sa Taft Avenue naman, 8:23 p.m. Bukas, pareho ng 6:30 a.m. ang unang biyahe ng dalawang dulong istasyon habang ang last trip naman sa North Avenue Station ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. sa Taft Avenue Station. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 6.352 trillion peso 2025 proposed budget sa December 30. Ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez, ang signing ceremony ay magaganap pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila na pangungunahan rin ni Pangulong Marcos. Nakatakdasan ng lagdaan ni PBBM ang 2025 General Appropriations Bill noong December 20, ngunit ito ay ipinagpaliban upang mabigyang daan ang masusing pag-aaral na nilalaman ng panukalang budget. Nirerespeto ng Malacanang ang resulta ng bagong Pulse Asia Survey kung saan bahagyang bumaba ang ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang interes ng publiko ang pangunahing basehan sa bawat desisyon ng ehekutibo at hindi ang paghahabol sa mataas na ratings. Bonus na lang anya kung may mataas na popularity ratings, ngunit hindi anya ito ang matibay na pundasyon sa epektibong public service. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang pagsukat sa trabaho ng gobyerno ay hindi dapat nakabase lang sa poll surveys, mas mabuting tingnan ang mas mahalagang panukat tulad ng trabaho. Base sa pinakahuling resulta ng survey ng Pulse Asia, bahagyang bumaba ng 2%
ang approval rating ng Pangulo noong Nobyembre kumpara noong Setyembre at 10% naman ang ibinaba sa rating ni Vice President Sara Duterte. 3% naman ang ibinaba sa trust rating ng Pangulo, samantalang 12% naman kay VP Sara. Ipinanawagan ng isang teacher salon na imbestigahan din ang umano'y dagdag singil ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga consumer. Ito ay matapos magdesisyon ang House Legislative Franchises Committee na ripasuhin ang prangkisa ng korporasyon. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat imbestigahan din ang questionabling gastos na ipinapasan ng NGCP sa mga consumer sa pamamagitan ng transmission charges. Dagdag pa nito, dapat walang ipinapasang dagdag singil ang NGCP na hindi karapat-dapat gaya ng bilyong pisong halaga para sa repairs and maintenance, janitorial and security services, public relations, corporate social responsibility activities at iba pa. Hindi masyadong pagtutuunan ng pansin ng Philippine Army ang nalalapit na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa December 26. Nanindigan din ito na walang ipatutupad na tigil putukan sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng teroristang grupo ngayong holiday season. Narito ang report ni Benedict Samson. Yes, they may create this celebration, but they are insignificant. Commemorate their existence, yes, maybe, but the question is, are they still significant? We say no, because as I've said, as we, the armed forces mentioned, and the government, they are lawless. And giving attention to lawless elements has no time and space for our government to do. No time and space sa pamahalaan. Ito ang naging tugon ng Philippine Army hinggil sa nakatakdang ika-56 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa darating na December 26. Binigyan din ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na hindi na masyadong malaki at seryoso ang banta ng grupo dahil sa paghina na ng puwersa nito sa bansa. Hindi na rin magdedeklara ang pamahalaan ng ceasefire sa rebeldeng teroristang grupo. I think a government imposition and always adhering to rule of law, you don't give ceasefire to lawless elements, right? Because what we want in our country is stability and peace. If we don't enforce the law, then there will be chaos. Kaya why the SNDS mentioned earlier, there is no ceasefire because there's no reason, because we're enforcing the law for the purpose of attaining peace in our country. Samantala, tiniyak din ng Philippine Army na nakahanda ang kanilang mga tauhan upang tumugon sa pagpapatupad ng seguridad para sa darating na 2025 midterm elections. Kabilang din sa paghahandaan nila ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. The Army's preparation is preparing units for redeployment in critical areas. So we are ready to shift several thousands of soldiers to critical areas at given notice. Whatever the situation, the Army is ready to provide the necessary manpower to assist our policemen, our law enforcers, and our COMELEC persons to implement the election process. Ngayong taon naman, ipinagmalaki ng Philippine Army na isa sa tagumpay nila ngayong taon ay ang pagpapanatili ng disiplina sa kanilang mga tauhan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasalamatan ng ilang kongresista ang hakbang ng Department of Health na alisin na ang purchase booklet para sa medical discounts ng senior citizens. Anila, saktong regalo ito para sa holiday season. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ngayong di na requirement ang purchase booklet para sa gamot ng senior citizens. Ano na lang yung kinakailangang ipresenta sa butika ng elderlies?
Ngayon ay reseta na lang ng gamot tsaka senior citizens ID yung kailangang ipakita ng ating mga kababayang elderly sa mga butika sa pagbili nila ng gamot o medical device para makakuha ng 20% discount. Ito ay matapos maglabas ng administrative order ang Department of Health na nagtatanggal sa requirement ng purchase booklet para sa senior citizens upang mai-avail ang kanilang discount sa gamot sa drugstores. Alinsunod yan sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nagpasalamat sa DOH si House and Ways and Means Committee Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda dahil sa hakbang na ito, anya, kabilang yung pagtatanggal ng booklet requirements sa pinakamalaking bunga ng pagdinig ng Kamara sa senior at persons with disabilities discount. Dagdag pa nito, kadalasang nagiging balakid ang booklet requirement para hindi makabili ng kinakailangang gamot yung senior citizens dahil madalas nila itong nakakalimutan o kaya ay naiwawala. Para naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, sakto para sa holiday season ang kautusan ng DOH. Gayunman, nananawagan si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino magsaysay sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at iba pa na sumunod din sa hakbang na ito ng DOH na pag-abolish sa polisiyang pagpresenta ng purchase booklet para may avail ang discount ng senior citizens sa mga pangunahing pangailangan at prime commodities. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. At para sa ating weather update, patuloy na nakakaapekto sa bansa ang shear line at amihan na nagpapaulan sa ilang mga lugar sa bansa. Base sa latest weather bulletin ng Pag-asa, apektado ng shear line ang Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Kaya naman makakaranas ng maulap na kalangitan at thunderstorms ang mga nabanggit na lugar. Samantala, makararanas naman ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa amihan. Samantala, patuloy ring minomonitor ng Pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 250 kilometers per hour sa west-northwest ng Kalayaan, Palawan. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometers per hour sa direksyon ng northwestward. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at pabugso na 80 km per hour. Binaha ang ilang lugar sa Northern Samar dahil sa walang humpay na pag-ulan na naranasan sa lalawigan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, apektado sila ng Tropical Storm Romina na pinalakas ng shear line, bagay na nagdulot ng flash flood sa ilang lugar ng probinsya. Kabilang sa mga severely affected flooded areas ang bayan ng Catarman, Lapinig, Catubig, Las Navas, Mondragon at Lope de Vega. Ayon kay Frats Calubag, ang Operation Manager on Duty ng PDRRMO Northern Samar, bukod sa pagbaha, nakaranas din sila ng mga pagguho ng lupa na nagpa-isolate sa mga naturang bayan. Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng mas malakas na pagsabog ang Bulkang Kanlaon. Sa isang panayam, kinumpirma ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na mayroong pamamaga ang dalisdis ng bulkan. Subalit ayon sa opisyal, higit nilang binabantayan ang pamamaga sa upper slope o sa mismong crater ng bulkan na kung mangyayari ay magdudulot ng mas malakas na pagsabog na mas matindi pa kaysa sa nangyari noong December 9. Nitong Lunes, nagsimulang maglabas ng maitim na abo ang bulkan, kasabay ng mahinang pag-uga ng lupa o volcanic earthquake. Tumagal ang pagbuga ng abo ng mahigit 5 oras na sinundan ng 3 magkakahiwalay na volcanic emissions kagabi. Muling nagpaalala ang PHIVOLCS na umiiral ang Alert Level 3 sa paligid ng bulkan. Inaabisuhan rin nito lahat ng residente na nasa loob at malapit sa danger zone na maghanda at maging alerto sa lahat ng oras. Tinatayang 120 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos sumiklab ang isang sunog sa barangay Pag-asa 3, Imo City, Cavite nitong Lunes ng umaga.
Ang mga naapektuhang pamilya ay pansamantalang nanunuluyan sa Tinabunan Elementary School matapos masunog ang kanilang mga bahay na yari sa mga magagaan na materyales. Tinatayang aabot sa 250,000 ang halaga ng pinsala sa sunog na nagsimula bandang 5:06 a.m. at naideklarang kontrolado sa ganap na 6:51 a.m. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagdaan ng mga heavy equipment vehicles sa Biliran Bridge na siyang nagkokonekta sa mga probinsya ng Biliran at Leyte. Nakitaan ang pag-uga kahapon, December 23, ang Biliran Bridge. Sa ibang kuha, kita rin ang pag-uga ng steel truss ng tulay. Ayon sa DPWH, bunsod ang pangyayari ng extreme windy condition o malakas na hanging nararanasan na lugar o sa lugar at dahil rin sa mabigat na daloy ng trapiko lalo ngayong holiday season. Dahil sa insidente, mga light vehicle gaya ng passenger vans at SUV lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay na itinayo noong 1975. Inaabisuhan muna ang mga bus na magbaba ng pasahero bago makatawid. Bukod dito, pinapayuhan ang lahat ng motorista na tumawid ng one at a time o paisa-isa at mag-ingat habang nasa tulay. Mas pinaigti ngayon ng mga otoridad ang pagbabantay sa ilang port sa Bicol Region matapos na masabat ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard ang milyong-milyong halaga ng pinaghihinalaang droga sa Matnog Port sa Sorsogon kahapon. Mula sa Masbate City, may report si Jerry Galicia live. Jerry, papaano nasabat ng mga otoridad ang malaking halaga ng pinaghihinalaang illegal na droga dyan sa Bicol? Aga nasabat ang naturang illegal na droga nung nandumaan sa X-ray o screening machine ang baggage sa isang lalaki doon sa nadiskubre nga ng security guard ng Philippine Port Authority doon sa Pantalan sa Matnog Port. Nasabat na makakuha ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard ang nasa 6.8 milyong pisong halaga sa Pantalan na Matnog sa Sorsogon alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon kay Police Regional Office o PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, isang security guard ang nakadetect ng illegal na droga na dumaan sa screening machine ang bag na may laman na kahona. Nung una, inakala ng security guard na naglalaman ito ng pampasabog kaya agad na inireport sa mga otoridad at PCG Sorsogon ang kahina-hinalang bagay sa loob ng baga. Gumamit naman ng K9 unit ang pulisya at dito na nadiskubre ang laman ng bag na nasa 25 piraso ng plastic na may laman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo. Hindi na rin nadakip ang suspect nang bigla na lamang itong tumalilis ng isa lang ang baggage sa screening machine ng mga security guard ng Pantalana. Ayong dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ng Bicol, mas hinigpitan pa ng mga otoridad ang pagmamantinin ng seguridad para na rin sa kaligtasan ng mga kabayan nating uuwi sa kanilang mga lugar. Agad nga nagpatupad ng security measures o hinigpitan ang mga seguridad doon sa pantalan at nagsagawa agad ng inspeksyon ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard doon sa palibot ng terminal building, gayon din sa mga barko doon sa Matnog Port. Yan ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Isang sugatang motorcycle rider ang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue matapos itong sumemplang sa Imus, Cavite. Ayon sa biktima, nakatulog ito habang nagmamaneho patungo sa kanyang trabaho. Darito ang report ni Joshua Antonio. Kita sa CCTV camera footage na ito kung paano sumemplang ang motorcycle rider na ito sa Toklong San Sebastian Road, Imus, Cavite, pasado alas 12 ng madaling araw, December 23. Kinilala ang biktima na si Larry Endito Serevilla, 35 taong gulang. Sakto namang napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue at kaagad na nagsagawa ng assessment. Narinig mo ko? Opo, sir. Narinig mo ako, sir? Opo, sir. Saan yung masakit sa'yo? Ito.
Nagtamo ito ng mga gasgas sa kanan at kaliwang kamay at kanang tuhod. Ayon sa biktima, papasok sana ito sa trabaho at habang binabagtas ang Toklong San Sebastian Road ay nakatulog umano ito at saka sumemplang sa gutter ng kalsada. Matapos malapatan ng paunang lunas, tumanggi na ito magpadala pa sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babala si Ukraine President Volodymyr Zelensky na posibleng magpadala pa ng tropa at armas ang North Korea sa Russia. Iniulat niyang higit 3,000 sundalo ng Pyongyang ang nasawi o nasugatan sa Kursk. Ayon sa ulat ng South Korea, 12,000 tropa ng North Korea ang naipadala na at posibleng magpadala rin sila ng suicide drones at heavy weapons. Inimok ni Zelensky ang mas mahigpit na aksyon laban sa alyansa ng Moscow at Pyongyang na tinawag niyang banta sa pandaigdigang seguridad. Ginawang habang buhay na pagkakabilanggo ni US President Joe Biden ang hatol sa 37 bilanggong nasa death row bago manungkulan si President-elect Donald Trump. Pinigilan ni Biden ang plano ni Trump na muling palawigin ang federal executions ngunit hindi sakop ng desisyon ang mga kasong terorismo at hate crimes. Binatikos ng Congressional Democrats ang hakbang habang pinuri naman ito ng Amnesty International bilang mahalagang hakbang laban sa parusang kamatayan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 10, na nagsasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.